Hello, good afternoon everyone. Welcome back sa panibagong vlog natin. And today guys, natin si Elantra, si Tracy. Papa-change oil siya kasi overdue na siya ng 800 kilometers. Supposed to be noon pa. So yan, samahan nyo lang ako guys sa Hyundai. Pa-change oil tayo kasi may na discover akong trick. Kasi guys, 'di ba, sa Philippines, parang mas makakamura kapag sa labas ka nagpa-change oil. 'Yun yung mentality natin, 'di ba? I mean, kahit ako noon, sa labas ako nag-change oil dati. Kasi nga mas mura kumpara sa kasa. Pero guys, alam niyo ba? Hindi ko sure kung sa lahat 'to ng kasa, no. Pero tumawag ako kanina sa tawag dito, sa Hyundai. Tinanong ko sila kung magkano pa-change oil and everything, synthetic oil and labor and everything like that. Kasi ang normal na change oil sa labas dito sa amin nasa 120. Kasi once na ako nagpa-change oil sa lube oil. Wait lang guys. And 120 Canadian dollars siya plus taxes syempre. Tapos nung tinanong ko nga dito sa mismong kasa, ang quotation nila sa akin for a quick change oil is $89. Synthetic oil siya. So, yun. I think we'll see kung totoong $89 or may mga hidden charges. Kasi kung totoong $89 yan guys, mas mura na siya kumpara sa outside services. So, I would rather change my oils na doon sa doon sa kasa. At saka guys, dati yung isang sasakyan ko, kahit ako mag-change oil, kaya ko yon. Kasi nga, sa naman yun, second hand, so luma na. Pero ito kasi guys, medyo maselan siya, hybrid. And yun, kailangan din nilang i-check yung sa battery. Kaya yun, no choice ako kundi magkasa or yung outside services na medyo mahal-mahal. Hindi pwedeng i-DIY. And then, yan, after nito, susunduin na natin si Dayan. Tapos magkakarga kami ng tubig. Kasi yung dito sa amin banda, sa nilipatan namin guys, wala pa kaming nahanap na refilling station na malapit sa amin. Kaya ang nangyayari, doon pa kami sa sa dating pinagre-refillan namin ng tubig pumupunta. Kaya ginagawa lang namin yung pagganyan, yung pagre-refill kapag meron si Dayan or kapag susunduin ko si Dayan, Mondays to Fridays. So yan guys, see you sa Hyundai. A few moments later. So yan na guys, dito na tayo sa loob ng ng Hyundai. Ang weird na hindi ako naka seatbelt, no? Pero shoot lang kasi natin siya. Parang quick service lang siya. Guide lang nila tayo. So yan, check na lang nila guys. Then, how long will it take for the oil change? Just give me 1 sec, sir. Okay, sure. Just gonna change yung sa ilalim. Yeah. And another one here. Oh, there's yeah. Here, and here. Yeah. Ayan. So, mag-aantay na lang tayo 1 hour to 45 minutes to 1 hour. So instead na 89, mali yung nasabi sa akin nung natawagan ko. So 120 daw pala. So same lang sila nung sa outside. Pero still, I think it's better. At least kasa siya, hindi siya sa labas, diba? Pero yun, 120 yung bill plus tax. Hanggang na lang tayo dito sa showroom nila ngayon. So yan guys, tapos na yung change oil natin. And ang total price lang niya $112.93.
So estimate lang pala yung binigay niya sa akin kanina. So yun, nagbago pa naman yung estimate, kaya I think that's better, right? Yeah, full synthetic din yung nilagay nila. Okay. Yeah, yun lang. Yeah, tapos na. Ready to fight ulit si Tracy. So pwede na ulit namin siyang dalhin sa kahit saan. So yun guys, ang next stop na natin ngayon is kay Dayan. So sunduin na natin si Dayan, plus ayusin natin tong lagyan natin ng tubig tong mga basyo ng tubig, and then that should be it. Yun na yung araw natin. So andito na tayo guys sa Canadian Tire. So yan na si Madam. Yan guys, nasundo ko na sila yan. Nagbibidyo ko pa. Pero bibili muna kami ng tubig, tapos magja-Jollibee kami mamaya. So yan guys, ito na kami sa Save On. Nare-refill namin ng basyo. All we can do now is wait. So ito ang Save On. Medyo mahal dito yung bilihin, kaya hindi kami nag-grocery dito. Tubig lang. So, meron din silang mga barbecue meat section, kebab. So ayan guys, sausage, mga burger patty, pang steak, kebab. Yung kebab ata nila naka 50% off. Tuesday to Friday. Since Monday ngayon guys, walang sale. So, kain na lang kami mamaya ni Dayan sa Jollibee. Yan. Pinatin mo lang. Guys, ganyan lang kami mag-refill. So tayo mo lang matapos to. Magkano ba ito? $2 ba? $3? $3.19. So $3.19 guys ang isa. So probably ito parang $10. Most probably hanggang GST. Kung may GST, hindi ko alam kung may GST nga ito eh. Yun. Tapos meron na rin dyan yung cups oh. Lead. So dyan na rin yung cups. Kung dilim. Gusto ko na muna pinas. Para maka-Jollibee tayo tsaka Mang Inasal tsaka Chowking. Kasalanan mo sa akin yung Mang Inasal. Kaya nga eh. Akala mo Mang Inasal. Mang Inasal tayo pag umuwi tayo. Okay? Gusto na namin umuwi guys. Pera na lang kulang. Siguro most probably by next year or 2 years from now or 3 years from now. We can say, di ba? Tsaka gusto ko pag umuwi kami, running na yung business. Para kahit nasa Pinas kami for 1 month or 2 months, hindi kami problema. Totoo. Kailangan lang talaga, sa simula lang talaga din, mahirap yan. Pag nasimulan mo na rin, medyo okay na rin. Medyo tapos na yung isa, kwento tayo ng kwento. Yan. Mas mabilis talaga yung kabila, no? Halos magsasabay sila. Medyo. Yan guys, ang next step mo na dito, Oo, may next step. syempre, lalagay mo na yung top. May next step ha. So yun lang. Ganun lang basically gumawa or mag-refill ng tubig dito. Tapos magbabayad na kami, tapos diretso na kami ng cross iron. Ang next step na natin, cross iron. Ang init, grabe. Sakit sa balat. Yun kasi yung weather guys, tingnan nyo. 32 degrees Celsius right now guys, kaya mainit. Buti na lang ako babe. Ha? Buti na lang nakakuha din ako ng schedule ko sa Ha? ng schedule sa Hyundai. Ha? Sa Hyundai? Kung mag-drive babe. Ayoko. Out of character ka, hindi ka na nag-ha. Sumagot ka lang tama. Yan lang pala yung Ay nako. Ayan guys, so kanina pa ako nagsasalita, hindi pala naka-play. Pero anyway, dito na kami sa cross iron. Ayan. So nakapag-usap na rin kami ni Dayan. So mag-Jollibee siya, ako mag-Bourbon Street, parang something na ganun.
Pero parang nagbago yung isip nila yan. Anong gusto mo na? I don't know. Hindi na niya alam kung anong gusto niya. Pero anyway guys. Sobrang init, nakakapaso yun. Kaya nga sobrang sakit. Cross Iron. Welcome to Cross Iron guys. Hindi mo na tayo ng Japan. Yun nandun sa dulo yun eh. Tara. Ano lang, konti yung tao. Ayan. Meron kasi bagong bukas guys na ano ng Japan. May bagong bukas na Japanese fluffy cake. Fluffy cake, no? Wala. Basta yun, nauso rin yun dati sa Pinas eh. Alam mo yung maliliit na Japanese cake? So, titikman namin siya dito sa Cross Iron kung masarap. Kasi nung last time na pumunta kami dito guys, ang haba ng pila. So, basically hindi namin maantay yung pila. Hindi nga mag-ano? Mag-jollibee na? No, okay na mo. Isipan ko muna. Sige, tingnan mo. Madami pa rin palang tao. Kahit Monday, no? Monday lang. Kahit Monday. So, Monday guys ng ano to Monday ng hapon or gabi. Madami pa rin tao dito sa mall. Doon banda yung Japanese something. Doon, diretso, ang dami ng pila pa rin yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero andun sa gitna yung pila dyan Yung gitnang pila na yan. Paikot. Ano? Burger steak na lang ako. Ano gusto mo? I-order ko na lang online. Burger steak. Burger steak? Okay. Ikaw, ano gusto mo? Yung bourbon. Sure ko? Okay guys, mag-order lang kami saglit. See you pag kakain na tayo. Yan guys, kain na tayo. Ang daming ito sa akin, baby. Wow. Ano yun? Bourbon pork, pasta, tsaka rice. Ano sa'yo? Ang sarap naman yan. Burger steak. Kain na tayo. Kutsara. Ha? Alam mo yung kutsara mo? Ay, bakit? Kain. Ay, nakagatan. Grabing accusation ni madam. Nakagatan talaga. Grabe naman tong kutsara mo, Bebo. Gusto mo yan. Kain. Thank you, Lord. Masarap to. Masarap sa yung sa flavor. Ewan ko. Sa tingin ko lang. Ayan guys, tapos na kaming kumain nito yan. And ang next na puntahan namin is yung sa Japan ulit. Kasi tapos na kami kumain, so pwede na kaming magpila. So kahit may pila, pipilahan na namin. Haba pa rin ng pila. Hang dun sa ano. Ako ng pila. Dalawang ikot yan. Ano? Yes or no? Huwag na, ayaw ko ng pila. Sure May ko? online order kaya dun? Feeling ko wala. Sure ka? Ayaw mo? Okay. Ayaw mo naman magpila. Ako na naman. Ikaw magpila. Guys, Hintayin nakita kita. nyo ba? Nakita nyo kung sino yung umayaw? Next time na lang karon. Kasi anong oras na rin? Anong oras na rin kasi guys? 7 na rin, no? Ang zero na, no? Pupunta pa kami ng Costco. 7 na. Bibili kami ng itlog. Huwag na tayong bumili ng itlog. Ano nga eh? Anong bukas na? Eh doon naman natin bibili yung ano? Yung manok. Ayan na. Ito na lang? Okay. Parang tawag dito, babe. Ano? Mapapanibago ka. Yung oras ng mall. Bakit? Kasi diba guys, sa atin sa Pinas, Mga 11. oo, hanggang 11, ganyan, 10 or 11. Lalong-lalo na kapag weekends, tsaka holidays, di ba? Pero dito guys, sa Canada, yung mga mall, mga 7, magko-close na, or 8, Then, magko-close. 9 naman yung latest. Minsan may nila. 9, pero ang weekend nila parang maaga, di ba? Sunday lang naman. Sunday, maaga Sunday, sila. hanggang 6 lang. Tapos pag holiday, minsan I mean, close. ito G, ito mismo. Oo. Pero ewan ko sa ibang ano. O parang ganun, no? Sa ibang Maaga mall sila pa nagko-close. dito sa Calgary. Unlike sa atin, di ba, pag holiday, walang pasok, di ba? Na-expect natin na magmumalling tayo kasi Oo, walang ang pasok para doon ka magliwaliw. Pero dito guys, pag walang pasok,
Parang pag isang malaking holiday, parang wala ding pasok tong mall. Tama ba? Oo. No? Parang. Minsan sarado din sila, di ba? Oh, minsan sarado. Parang nung nag-Costco tayo, ay magko-Costco dapat tayo. Oh, dahil Parang holiday, sarado. Sarado. So, Pero yan. magko-Costco. Maninibago rin kayo sa ganun. Pero masasanay din kayo pag tagal-tagal yun na Okay nga dito. yun, yung walang gastos. Oo, at saka ano kasi nila dito, priority nila yung mga workers. So, syempre, pag family day talaga, kailangan wala din silang trabaho. So, yun lang muna guys for today's video. Thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Grace Canada Vlog and this is... So, always remember to stay humble and always stay focused sa yung mga goals guys. As always, see you sa next vlog. Grabing init. Yeah! Bye-bye! Okay, bye! Bye!